na si sister. Babalik siya sa kanyang trabaho na pinagdala natin sa kanya sa Saudi. So makikita nyo ay ako, nag-iisa, at si Arjan, at ang dalawa ko, at kung sino kakalawa ng Diyos sa kanya. At ito ay paglilingkod ng habang buhay. Ang gagawin nyo lamang ay uupo, makikinig, bubuksan ang puso. Maliwanag mo. Kung sa loob ng simbahan, magbabago ka. Tatanungin kita, ilang taon ka na nabuto? 15. Ilang taon ka nagkaroon ng alam? O sabihin natin ng maturity mo na bilang isang individual. 9, 10. Marunong ka na, aware ka na sa katawan mo. Hindi ka nalalabas na may mutak ka pa. Ilan ka nagkaroon ng awareness sa sarili mo? 8 years old, 7 years old. May crush ka na, 7 years old. So yung mga nagdaang panahon sa buhay ninyo ay walang talaga para sa inyo dahil hanggang ngayon dala ninyo ng mga dala na walang magandang bunga. Diba? Kayo na mismo nakapagsabi, simula nung tayo nagkaharap. Ang Diyos talaga, itinutuwid kayo. Dito, sa amin, nagawain ito, sa misyon namin ito, instant na pagbabago. Tama ba? Instant. Bullseye na. Kasi walang itatao sa Diyos. Sasabihin ko nga sa inyo, ako ay tinawag ng Diyos dahil sinabi niya, hahayo ako, siya ang bahala. Ang sabi niya sa akin, siya ang magsasalita. Wala akong gagawin, pupunta lang ako, siya ang magsasalita, siya ang gagawa. At itong pagsasalita ko, siya ang magsasalita. Amen? So yun ang maliwanag na sabi niya sa akin, pupunta ka lang, wala kang gagawin. Kaya kung nakita mo kanina, dito pa ako nagbuklat ng Biblia, dahil ang mga sasabihin ko ay pag sinabi ng Diyos na ito ang gawin, ano ang gagawin? Susunod. Tama? Kung hindi nyo alam kung paano gawin, magtatanong, ha? Dahil ang gusto ng Diyos ay yung walang alam na gusto matuto. Kaysa doon sa nag-aalam-alaman ng talaga ng mga bayan. Tama ba? So, tainga, mata, puso, isip dito. Gusto kong sabihin sa inyo, ako'y may pagdahil na. Pag ako'y nagtanda, expected kayo. Daramdaman ko ano ba ang sinasabi. Si Kristo ay hari, pero hindi tunay na hari. Dahil kung hari si Kristo, dapat si Kristo ang nasusunod. Pero dahil ang hari ay mga sarili ng tao, ang tunay na hari sa sarili nila ay sila. Kaya, malulungkot sabihin, sinabi na Kristo hari, niloloko nila si Kristo. Kung hari na si Kristo dito, dapat mo ang simbahan. Dapat makikita sa kalsada. Sineselebrate na nila si Kristo. Meron ka celebration. Gusto ko sabihin sa inyo ngayon, i-celebrate na ako. At si Jesus Kristo ang hari ng mga buhay. Si Jesus Kristo ang hari ng mga buhay. Dahil sinabi ko na noong pang tumating ako dito. Kinalanin ako at kapag kinilala nyo, ang magiging hari na ng inyong sarili ay si Kristo. Ano niyo dadali ng inyong mga sarili bilang babae?
tunay na anak kayo ng Diyos, pero hindi kayo. Dahil hindi kayo nagtulungan. Kaya para makasigurado kayo, huwag mong babawi ang salita ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Ibig sabihin, sundin na ito, isa buhay, kainin bawat araw, at ang salita ng Diyos ang pagkain ng mga taong buhay. Babae ka, dapat ka hinahanga. Babae ka, dapat kang ikinagana. Babae ka, dapat ka isang araw ay ikaw ang magbibigay ng buhay. Kaya sa mga babae na hindi alam ang kahulugan ng kanilang pagkababae, gusto ko sabihin sa napakahalaga mo. Para dumami ang tao, para dumami ang mga anak ng Diyos, napakahalaga mo bilang babae. Ngayon, alam mo na yan? Ang kailangan ko tunay na lalaki. Lalaki ang bigyan paglaban para sa kapawiran. Hindi naman ba? Hindi kapawiran ng isip. Kailangan mo yan. Hindi sa espiritu. Pero may pinagawala siya para makapagay sa iyo ng mensahe. At ang kausap mo ay dapat ang paniwalaan na mismo ng Diyos. Hindi ang taong kausap mo. Siya man ang kasama. At ikaw ang kausap. Sana. Pero hindi. Tunay na lalaki. Pwede mo kainin. Hindi ang physical na kainin. Sa espiritu na rin. Salamat. Ako kayo magsipan. Dito sa lugar na ito. Si Kristo ang hari ng buhay. At ang kasama si Kristo. Kaya kung anong meron ka ipagpasalamat mo, ang dapat na makikita mo ng lalaki, ibang mo. Kaya huwag kayong magtalo-talo. Ako ang kausapin niyo. Sa akin kayo. Kita na sa akin. Babae ka. Hindi dapat tinapos. Pero puso rin ang pinag-usapan. Dahil ang kalakasan ng babae, dahil bagto sa bigyan ng lakas ng lalaki ng babae, unang dahil. Nakatulong na sa iyo ng isang banda. Pag nagbigay ako, handaan na. Pag sinabi, harapin ko to, nabibidyo. Ako ay mabuti. Walang mangyayaring masama sa taong sumusunod sa Diyos. Kaya sa mga taong nakakarinig ng mensahe ko na hindi kilala kung sino may-ari ng tinig na ito, huwag nyo nang kalabanin. At walang mangyayari. Hindi kayo makasabuti. Hawak ko ang babae. Ano ang gawin nyo? Buhay nyo. Nakakaari ng Diyos. At hindi
pwedeng pakialaman ng kahit saan. Bayan nakatayo